Ang OKC Thunder tinalo ang full force na Phoenix Suns kahit wala pa sa kanila si SGA dahil sa quad injury. Nasa day-to-day status ngayon si SGA at nagpa-practice na naman. Tinambakan pa ng OKC yung Suns. Ito sana ang magiging last game ni Isaiah Thomas ngayong season para dito sa NBA. Nakalaro siya kontra OKC ng 7 minutes na merong 5 points. Sa loob ng 10-day contract ni IT, meron dong 6 games at nakalaro lang siya ng 2. Tulad ng sinabi ni Coach Frank Vogel, hindi talaga siya ilalagay sa rotation. After ng game ng Suns versus OKC, pinapirma ulit ng ikalawang 10-day contract itong si Isaiah Thomas. Meron pa siyang at least until April 9 or April 10 para dito sa Suns. So probably hindi rin makakalaro dun si IT dahil gumagamit na ang Suns ng shorter rotation. Kahit yung iba mga teams naman, habang papalapit na yung playoffs, 8 to 9 players na lang yung pinapaikot. So posibleng ito rin ang last chance ni IT sa NBA ulit. Wala pa namang report kung makakabalik si Bayaw, Damian Lee. By April 15, kailangan na mag-finalize ng lineup ng mga teams. At prior doon, ito kasi yung pwedeng gawin ng Suns. Ituloy ang contract ni IT or tapusin na ang kanyang ikalawang 10-day contract. Base kasi sa rule, kapag natapos na ang ikalawang 10-day contract, ang susunod doon, either bitawan yung player or ituloy ang contract niya hanggang katapusan ng season. At least si IT nakakabalik sa NBA. Kung meron namang isang player na bigla na lang nawala sa liga, ito ay si Montrezl Harrell. Noong 2020, siya ang naging 6th man of the year at isa sa best undersized defender ng NBA. Papipirmahin sana siya ng contract noon ng Clippers nang bigla siyang umalis at lumipat ng Lakers. Base kasi kay Harrell noon, ayaw di umano ng Clippers sa kanya kaya umalis. So patungkol to sa nangyari dati ng 2020 bubble na nasira di umano ang chemistry ng team at si Harrell yung isa sa mga sangkot doon. Nung naglalaro siya sa Clippers, nasa peak or prime pa talaga si Harrell noon. Nang paglipat niya ng Lakers, biglang bagsak. Wala naman siya major injury noon, hindi tulad nung iba. Medyo nakabawi pa si Harrell nung na-trade sa Wizards tapos sa Hornets. Nang 2023, lumipat siya ng Philadelphia na naging backup big man para kay Joel Embiid. Hindi na siya katulad ng dati dahil sa minutong nilalaro niya. 12 minutes per game na lang na merong 5 points at 3 rebounds. Pero kapag si Harrell naglaro ng 20 minutes pataas, nag-a-average siya ng 15 points at 7 rebounds per game. Yan yung usual average niya dati. Ito ay ang time niya sa Sixers na walang Joel Embiid dahil sa injury. Nung nakarang off-season lang, pinapirma ulit ng Philadelphia ng 1-year contract si Harrell. Yun nga lang, pagdating ng training camp, nagkaroon siya ng ACL injury. Bago magsimula yung season, winave siya ng Philadelphia. Ang ACL injury, 6 to 9 months ang recovery. Kaya ideal na bitawan si Harrell ng Philadelphia para makakuha ng kapalit. Dahil kung ibabase sa recovery time ng ganong injury, until May 2024 pa siya makakalaro. Or kaya buong season talaga siyang mawawala sa lineup. Yun ang pinaka-reason kung bakit nawala si Montrezl Harrell. Hindi rin siya makakuha ng contract dahil nga nasa recovery pa siya ng kanyang injury. Nitong nakaraang buwan, si Harrell ay maglalaro sa TBT or the Basketball Tournament. Ang nakalagay doon, plano niya maglaro sa tournament pero hindi sinabi kung healthy na siya nun. Yung isang team na interesado sa kanya dati, yung Miami Heat. Bago siya pumirma ng Philadelphia ulit, yung Miami ang gustong kumuha sa kanya. Kaso nga lang, naaresto kasi noon si Harrell dahil nahulihan noon ng damo. Na mahigpit si Pat Riley sa ganong issue, kaya yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya nakuha dati ng Miami Heat.